Sa larong Perished World, isa itong early access strategy simulation game na labis na ikinatuwa ng ating bida, na si Choi Sian. Hindi lamang siya nag-e-enjoy dito para sa kanyang libangan at libreng oras, kundi naging expert na rin siya dito. Sa bawat laban sa Perished World, 32 player ang kumikilos sa bawat mga gods, na ang task ay bumuo ng iba't ibang lahi tulad ng mga tao, duwende, orc, at iba pa sa isang modern civilization at labanan ang bawat isa. Ngayon, ang laban ay papalapit na sa kasukdulan nito, at ang army ng dalawang natitirang player ay nagsagupaan sa isang huling desperadong labanan para sa first position sa paligid ng digmaan na nilalamon ng apoy at usok. Ang dalawang natitirang army ay naghanda para sa laban, naghihintay sa utos ng kanilang mga gods, ang kanilang mga watawat ay lumilipad sa hangin at ang kanilang mga sandata ay kumikinang sa ningning ng apoy. Magsisimula na ang digmaan nang marinig ang utos mula sa itaas. Kumilos ang hukbo, at sinisigaw ang pangalan ng kanilang Diyos, si Nebula, ang IGN ng ating bida, at sila'y sumugod na sa pag-atake. Ang kalabang hukbo ay sumugod din sa pagsalakay, na gustong talunin ang patuloy na pananakop ni Nebula sa ngalan ng kanilang Diyos. Si Choi Sian ay 11 months nang hindi natatalo sa laro, at kung siya ay mananalo ngayon, siya ay magiging kampyon sa loob ng 12 consecutive months. Ang labanan na ito ay hindi hihigit sa isang maliit na labanan lamang, at ang tagumpay sa buong digmaang ito ay nakasalalay sa diskarte at pinili ng mga manlalaro na kinokontrol ang iba't ibang race. Ang bawat isa sa mga hukbo ay kinokontrol ng isang tunay na manlalaro, at bawat isa sa kanila ay namimili ng iba't ibang development paths para sa kanilang civilization army. Ang race ng mga orc ay dinidevelop ang kanilang pisikal na lakas, magic, at mabilis na pagdami ng kanilang populasyon, habang ang lahi ng mga tao, sa ilalim ng kontrol ni Nebula, ay pinili ang development paths ng teknolohiya na mayroong mga baril, at mga kanyan, na tila hindi bibigyan ng pagkakataon ang kanilang mga primitive na kalaban. Ngunit salamat sa mahika, ang kakayahan na nagbigay pag-asa para sa mga orc, at ang kanilang mga orc mages ay napigilan ang mga cannonball na patungo sa kanila. Gayunpaman, ito ay nagsisimula pa lamang, at naghahanda na si Nebula na ilabas ang kanilang susunod na secret weapon, isang hukbong panghimpapawid na kayang paksain ang hukbo ng kaaway mula sa planetang ito. Ito ay tiyak na isang malaking problema para sa kanyang kalaban, ngunit mayroon siyang dapat alalahanin. Sa ilang pagpindot ng kalaban sa virtual keyboard, nakagawa siya ng isang devastating weapon. Dahil sa nakaspecialize sila sa magic, nagawa niyang makagawa ng maraming kidlat mula sa langit, na tumama sa hukbo ng mga tao. Habang tumatagal ang laban, para itong naging laro ng chess kung saan ang pinag-isipang diskarte at kaalaman ng kanyang kalaban, at pati na rin ang kanyang diskarte ang makakagarantiya sa tagumpay na ito. Unti-unti, naabot ni Nebula ang isang level ng teknolohiya na maihahambing sa panahon ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng napakalaking airstrike, na winasak ang lahat ng hukbo ng kaaway sa lupa. Sa pagtingin sa lahat ng ito mula sa kanyang monitor, sinabi niyang handa na ang lahat ng kailangan niya, at maaari na niyang tapusin ang laro. Sa kanyang sinabi, pagkatapos ng lahat, napakaraming resources at oras ang ginugol sa pananaliksik niya para dito. Gagamitin niya ang isa sa pinakamalakas niyang sandata, ang nuclear strike. Ang kailangan lang niyang gawin ay kumpirmahin ang nuclear strike sa pangalan ng kanyang Diyos. Sa kanyang utos, ang mga nuclear missiles ay inilunsad kaagad, at maraming mga intercontinental ballistic missiles na may 12-dosenang mga nuclear warhead ang lumilipad sa kalangitan mula sa kanyang base. Sa pagpapatuloy, ang lahat ng kanyang nuclear missiles ay sabay-sabay na inilunsad at lumipad patungo sa base ng kalaban. Ang mga takot at walang kamalay-malay na mga orc ay kaya lamang ituro ang kanilang mga daliri sa langit at titigan ang kamatayang lumilipad sa kanila. Pero ang player na kumokontrol sa kanila ay handa sa pag-atakeng ito, at ito'y tumatawa na nagtanong kay Nebula sa voice chat kung umaasa ba siya na hindi siya handa para dito. Tama ba? Inipon ang kanyang divine power sa pagpindot at mahigpit na hinawakan ang kanyang cetro, inactivate niya ang isang defense spell. Kaagad, nagpakawala rin ng mga missile defense system ang mga kalaban mula sa teritoryo nila, at matagumpay na napigilan ang mga nuclear missiles ni Sian. Pero kahit iyon ay wala sa kanyang mga kalkulasyon.
Ang mga missile defense ng kalaban ay hindi makakasabay sa kanya at sa kanyang napakatalino na plano para sa tagumpay. Gayunpaman, inaamin niya na ang kanyang kalaban ay nakahanda ng gusto at hindi magpapatalo. Habang ang missile defense ng kalaban ay sunod-sunod na pinapasabog ang mga nuclear missile sa perished world, ang kalangitan ay nagliwanag sa malalakas na pagsabog. Lumipat si Nebula sa susunod na punto ng kanyang plano at naglunsad ng isa pang missile, na mas malaki kaysa sa iba. Hindi ito lumipad diretso sa base ng kaaway tulad ng iba, ngunit diretsyong lumipad ito sa space. Doon, ang lahat ng mga parts ng rocket, na nag-fulfill sa gas booster, ay naghiwa-hiwalay, at tanging ang warhead na lamang ang natitira. Tatama ito ng diretso pababa sa kabisera ng kaaway, o sa halip ay ang main temple kung saan nagtatago ang Emperor at nananalangin sa kanyang Diyos. Nang marinig ng Orc Emperor ang balita kanina ng mga nuclear missiles na inilunsad patungo sa kanyang bansa, pumunta siya sa templo upang manalangin. Sa totoong mundo, sa isang hindi hierarchical na lipunan, ang isang pinuno na nagdarasal sa isang Diyos sa harap ng panganib sa kanyang bansa ay maaaring mukhang katawa-tawa o nakakaawa. Pero sa perished world, iba ito. Ang kanyang kalaban ay team na may pananampalataya hanggat maaari sa halip na mag-isip ng mga plano sa laban, habang si Nebula ay bumubuo ng kanyang mga nuclear weapon sa perished world. Ang mga player ay kumikilos dito bilang mga Diyos. Maaari silang makialam sa ilang level sa mga gawain ng isang lahi o bansang nasa ilalim ng kanilang pamumuno, at sa pamamagitan nito, pwede nilang ipalaganap ang kanilang impluensya sa iba pang mga nilalang sa perished world at makakuha ng iba pang mga tagasunod. Ang mga tagasunod na ito ay gumagawa ng isang resources na tinatawag na faith, na nagpapahintulot sa player na makagawa ng mga himala upang protektahan ang kanilang mga tauhan at panatilihin silang ligtas. Ito ang dahilan kung bakit original na pinili ng kanyang kalaban ang mga orc bilang kanyang main race dahil mabilis silang dumami at makapagbibigay ng maraming faith. Dahil dito, kahit na ang hindi inaasahan at matalinong pag-atake niya ay hindi nagpagulat sa kanyang kalaban, tinitingnan niya ang kanyang mga tagasunod at namangha lamang sa kanilang pagpupursige sa panalangin. Ito'y nakagawa ng isang energy at kapangyarihan na galing sa kanilang pananampalataya. Nag-transform ito bilang spell, at ang kulay na asul na ulap ay nagsimulang palibutan ang paparating na missile. Sa isang iglap, ito'y naging isang malaking kamay na pinigilan at pinahinto ang missile. Parang kamay ng isang malaking orc na may taas na daan-daang metro. Nang makita ang lahat ng ito, nagsimulang tumawa ang kalaban kay Nebula at ipinaalala sa kanya na dito sa perished world, ang pananampalataya ay laging nagdudulot ng mga magandang resulta. Sigurado siya na ang tagumpay ay nasa kanyang panig, at sa ganitong walang limitasyong mapagkukunan ng mga tapat na tagasunod, walang magdudulot sa kanya ng panganib. Natawa lang si Sian dito. Ganun pa man, nanas pa rin siya, hindi masama ang kanyang kalaban at gumamit ng magandang diskarte na kilala ng mga manlalaro bilang Holy Orc Strategy. Ang kanyang kalaban ay patuloy na tumatawa, tiwala sa kanyang tagumpay, nagtatanong kung nakikita niya ito. Ang kanyang character ay nasa tabi mismo ng kanyang spell orc. Ipinagmamalaki niyang inanunsyo na ito ay ang kanyang bagong optimized na Holy Orc Strategy. Ang manlalarong ito ay ang second-ranked player sa kanilang server, at tiwala na siya ngayon sa kanyang tagumpay. Kaya, iminungkahi niya na sumuko na lang si Sian. Sa pagtingin sa kanyang nakaka-relax at tumatawa na kalaban sa monitor, napagtanto ni Sian kung bakit siya ang second-ranked player sa kanilang server na hindi na umaangat. Ang dahilan nito ay masyado siyang kumpiyansa. Gayunpaman, ang kanyang strategy ay hindi perpekto, at si Sian ay pamilyar dito. Ang mga orc ay pinili niya bilang pangunahing hukbo upang mabilis na dumami ang populasyon, at damadami din ang kanyang mga mananampalataya, at dahil doon, mabilis na makakakuha ng faith para sa bagong spell na gagawin. Ang kulang lamang sa kanya ay agham, teknolohiya, at kultura na magagamit sa digmaan. Hindi ito isang masamang diskarte, patuloy na nakakatanggap ng magagandang pagsusuri dito, dahil ang malaking halaga ng naipon na pananampalataya at ang maraming bilang ng mga orc ay nagbigay ng kalamangan sa kanya sa digmaan. Gayunpaman, alam niya kung paano i-counter ang gayong diskarte. Bagamat ang mga orc ay isang mabilis magparami ng bilang, malaki ang tsansa sa tagumpay dahil sa nakuha nilang pananampalataya. Gayunpaman, laban sa kanyang sariling diskarte,
Ang mga orc ay mahirap kontrahin dahil pinili niya ang kalangitan bilang kanyang larangan sa digmaan upang malaya siyang makapaghanda ng mga kinetic attack. Iginagalang ni Sian ang kanyang kalaban at naisip na ang kanyang pag-attempt sa paghahanda ng isang Spirit Apostle ay medyo mabuti, ngunit gayon paman, ang kanyang kalaban ay masyadong halata. At salamat sa katotohanan na si Sian ang pumili sa kalangitan at patuloy na ini-improve ang kanyang teknolohiya, nagawa niyang lumikha at maglunsad sa kalawakan ng isang artificial intelligence-controlled military satellite na gawa mula sa ancient relics. Gamit ang infinite space sa itaas ng kanyang mga kalaban, nakapaglagay siya ng satellite doon na may lihim na sandata. Isang higanting metal tungsten rods, bagamat wala itong mga pampasabog, tumitimbang naman ito ng 10 tonelada bawat isa. At nang sila ay sinimulang ihulog, ito'y sa simula ay napakabagal lamang, ngunit ng ilang sandali, pinabilis sila ng gravity hanggang sa punto kung saan sila ay nagsimulang umilo ng pulang apoy sa area nito. Ang kanyang kalaban, na tumitingin sa lahat ng ito, ay hindi biro na nagulat sa ganoong bagay. Siya ay tiyak na hindi handa. Ang kaya lamang niya ngayon ay magalit sa matalino niyang kalaban, na nung simula ay nagpakawala ng nuclear missiles at ngayon ay tatapusin siya ng isang kinetic bombardment mula sa kalawakan. Nagbigay siya ng desperadong utos sa kanyang Holy Orc na harangin kahit ang isang fire rod na nag-apoy direkta sa templo na kasama ang emperador sa loob. Tinitingnan ni Sian ang kanyang kalunos-lunos na mga hakbang at alam niyang wala sa mga ito ang gagana. Kahit na ito ay mga tungsten rods lamang, kapag sila ay nakapasok na sa atmosphere, ang mga rod ay bibilis na sa labis na lakas ng kanilang epekto ay maihahambing sa isang nuclear weapon. At ang pinagsama-samang acceleration ng gravity ay magdadagdag pa talaga dito. Sa kabila ng pagsisikap na depensahan ito ng Holy Orc, wala siyang magagawa, at ang mga fire rods ay dumaan lamang sa kanya na parang kutsilyo sa mantikilya, na walang naramdamang sakit. At huli na para sa kanyang kalaban na gumawa ng anumang mga pagpaplano dahil sa sandaling makalapag na sa lupa, ang mga rod ay magdudulot ng Armageddon. Ang buong kabisera ng kanyang nasasakupan ay nawasak, at ang buong populasyon ay nabura. At isa sa pinakamahalaga, ang isa sa mga fire rod ay tumama sa Orc Emperor, na walang makakapagprotekta sa kanya, kahit na ang hindi mabilang na mga protection spell na hinarang dito ay hindi sapat, at sila ay nadurog lamang at napatay ang lahat ng mga tauhan sa atakeng iyon kasama ang Imperial Palace. Ang templo sa ilalim ng lupa ay gumuho na rin, at ngayon ang lahat ng pananampalataya na ginawa ng kanyang kalaban ay nasira at nawala. Agad siyang napalibutan ng maraming abiso na ang kanyang mga spells ay nawawalan na ng kapangyarihan dahil sa kawalan ng pananampalataya. At nang mawala ang pananampalataya, naglalaho na rin ang kanyang Holy Orc Spirit Apostle. Ngayon ang kanyang kalaban ay nalilito at hindi kayang kontrolin at ipagtanggol ang kanyang civilized na bansa. Ang Holy Orc Apostle ay nabuburna, at ang kabisera ng kalaban, ang mga pangunahing lungsod, at infrastruktura ay nagsimulang sumabog na parang mga fireworks mula sa mga nuclear missiles. Sa kalaunan, sumuko na lang ang kalaban, at muling idineklara ni Nebula ang kanyang panalo. Nang matapos ang laban, nagpasalamat si Sian sa kanyang kalaban para sa isang magandang laro, pero ayaw aminin ng kalaban ang pagkatalo at desperadong humingi ng isa pang laro na magkasama para sa isang rematch. Tiwala siya na kaya niyang manalo sa pagkakataong ito. Pagod na tumingin si Sian sa monitor habang sunod-sunod na lumalabas ang request para sa isa pang laro, ngunit hindi siya interesado at umalis na lang sa laban. Ngayon ay nagtaka siya kung bakit hindi agad sumuko ang kanyang kalaban at nasayang ang kanyang oras. Sa palagay niya nung simula ay may alas ang kanyang kalaban, ngunit sa huli, wala siyang masyadong naipakita dito. Sa pangkalahatan, wala siyang nakitang bago sa laban na ito, ngunit hindi na mahalaga. Pagkatapos ng lahat, dahil sa pagkapanalo sa laban na ito, nakumpleto niya ang isang quest na kailangan ng isang manlalaro na manatili sa first rank sa loob ng 12 buwan. At nang magpapahinga na sana siya ay may biglang lumabas na notification na nakakuha sa atensyon niya. Nung una, akala niya ay may nagte-text lang sa kanya ng ganito kalate na oras, at iniisip niya kung sino iyon. Ngunit nang pinindot niya ang notification, isang kahangahangang achievement written ang bumungad sa kanya. Siya lang pala ang nag-iisang manlalaro na nakakumpleto ng lahat ng mga quest sa ngayon. Ngunit pagkatapos ay naisip niya kung ito ay maaaring mga ngahulugan na puputulan na nila ang kanyang pag-access sa beta testing dahil ito ay hindi magiging patas sa iba.
Ang sumunod na mensahe ay nagpaalis sa lahat ng kanyang pagdududa, tapos na ang panahon para sa beta testing, at malapit nang maging open game ito sa lahat. At salamat sa kanyang mga nagawa, nagkaroon siya ng pagkakataon na subukan ang laro bago ito ilabas sa lahat. Medyo nagulat siya sa abiso na ito, ngunit gayon paman, nagustuhan niya ng husto ang laro at gusto niyang makita kung ano ang magiging tunay na laro. Kaya't nang may lumabas na abiso na humihiling sa kanya na mag-enter sa laro, nagpasya si Sian na subukan ito ng walang pag-aalinlangan at pinindot ang yes button. Biglang nagdilim ang lahat sa paligid niya, at nagsimula siyang mahulog sa kawalan na napapalibutan ng mga stream ng binary code. Akala ni Sian ay nawala na siya ng malay, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nang luminaw ang kanyang paningin, ang kalangitan sa gabi, na sa tingin niya ay napakadilim, na masyadong malawak ngunit puno ng maraming bituin. Tumingin siya sa paligid at napagtantong nasa gitna siya ng isang uri ng Space Temple. At nang ilang sandali, pagkatapos ng ilang pag-iisip, natanto niya na ang templo ay nasa pagkasira. Pagtingin niya sa paligid, iniisip niya kung nananaginip ba siya. At sa lahat ng ito, kamukhang kamukha niya ang kanyang in-game avatar. Habang malalim na nag-iisip siya, may boses na naririnig siya mula sa likuran, sinasabi sa kanya na hindi ito isang panaginip. Isa itong babaeng nakasuot ng hooded robe, at halos hindi nakikita ang kanyang mukha. Inanunsyo niya na ang ating bida ay napili din at tinawag sa kanyang IGN na Nebula. Upang makapagsimula, nagpasya siyang magpakilala. Ang pangalan niya ay Alden. Nagsimulang magtanong si Sian ng lohikal na tanong, paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Pero higit pa riyan, may ibang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon.